Gandang tanghali po sa inyo. Sa lahat kayo, especially my NDI Cares Group, ka Eric, sa may ka-UPI. Kung natatandaan niyo po, ako yung speaker doon sa Green Hills. Tamang-tama po ang mga salita ninyo. Sasagutin kita ngayon. So anyway, we are here. Kahit na Biyernes ngayon, dapat sa loob kami ng moske. Pero anyway, it's also another way of prayer na sana makamit na natin ang kapayapaan. Yes! Unang-una po, bilang Bangsamoro, wala na pong pinakamasakit na naranasan sa Marcos Sr. Gawa po ng mga massacres. Isa po dyan yung naka-green, ng President ng Mothers, Ate Pres Zoraida. Ayan. Pres Zoraida. Nanggaling yan sa bundok noong panahon na may libingan kami na sobra 3,000 na bangkay sa isang libingan lang. Siya po ay nakatakas sa taas ng bundok at walang kinakain kundi mga balat ng puno, yung saging na binabayo yung katawan niya para lang makaraos sila. Ang mga babae, ginahasa. Marami po, Manili Massacre. Pero, during the unit team, nagkaisa po tayo. Dahil si Pipi Sara, nagkaisa. Kami po ay muling sumang-ayon. Baka, iba. Kasi sa Islam po, sabi nila, a fault of father is not a fault of son. Pero nagkamali tayo, mas masahol pala. So, heto po kami, naninindigan, simula pa unit team, magkakasama tayo. Hindi naman po ako kumukontra sana. Pero sa nangyayari ngayon, na bend the law. Katulad po sa BARM, meron tayo comprehensive agreement of Bangsamoro na pinagsakripisyuhan natin sa Senate, sa Supreme Court, sa Congress, sa Malacanang. After 50 years, isang presidente lang ang pumirma, si Tatay Digong. Kaya kahit magunaw ako, teres-teresin ako, utang na loob ko yung taksil ang hindi magkaroon ng utang na loob kay Tatay Digong. Kaya sana, Tatay, makabalik ka pa ng buhay. If not, sana mapunta ka sa paraiso. Kung dyan man ang buhay mo na sinumpa ang lupa mo ay ang ICC. Yun. Kahit saan tayo ay mamamatay din. Kaya handa tayong gumawa ng mabuti, magbaon. Kahit saan mang lupa, hindi problema yon. Pagkaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang iyong gawa, yun ang baon mo, no matter where you are. So, ito po, bilang Muslim, General Garcia, pag sabi niyo po kanina, may mga Muslim ba dito? Kala ko anuhin niyo na kami. Laban tayo. Anyway, you mentioned about a manabag or a menabag. Ay, tama po ba? She's just only one among those corrupt. So please don't mention Muslim. Kasi masakit po yun. Sa kulungan, ang daming nakakulong, bihira ang Muslim. Kaya po, take note po. Pasintabi po. Kasi nandito kami para makisa sa inyo. Para hindi tayo magkalabas. General Garcia. So, hindi, paglalambing lang ito. So, ito pa. Nandito kami para makaisa sa inyo. Para sa pagbabago ng ating bansa. Pinagdadasal po namin, last July 18, nag-create po ako ng program for Senator Robin Padilla. Muslim din po siya, pero nasa tama. So, yun po, tayo po ang
nag-host ng program to invite Senator Robin Padilla. So maraming salamat po. Isang lahi, isang bansa. So thank you po. Oo. Hindi. Hindi po ako yung nagbanggit tungkol kay Amina. Muslim din po ako. Tausog po ako kaya hindi ako. Alright, so hindi po ako nagbanggit tungkol kay Amina. Okay. Okay, malinaw ha. Palinaw lang po. Tapos ang binanggit po ni General Garcia ay ang pang-aabuso ng gobyerno ni Marcos sa mga Bangsamoro people. Lalo na ang pag-cut ng budget sa BARM, ang pagtanggal ng mga proyekto, ang paggamit ng mga bangko ng para sana sa tulong sa mga Bangsamoro people, kinukurakot. Yun po ang ibig sabihin kanina ni General Garcia. Saka I will take the opportunity po. Isang laban. Inaanyayahan po namin kayo sa UPI, sa mga rallies namin. Makiisa po kayo para maipakita natin sa gobyernong ito, marami na ang hindi natutuwa sa kanila. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. At saka si Lagdameo, hindi pa po siya natanggal. Ang huling tayo ko sa Supreme Court, pinanawagan natin na matanggal si Galvez kasi siya din ang Bendalo. So, nawala na po siya. Sana susunod si Lagdameo. Hindi natin masisi ang mga LGU kasi pag kumontra ka, wala kang local government support fund. Ayan. So, Maraming salamat kay Princess Mastura. Tawagin natin si Kap Musang Duterte Riders Team Philippines, and then si Brother Renz ng DGRP. Siguro isang microphone na lang gamitin natin, ma'am. Nagpi-feedback kasi siya. Okay, Kap Musang. Oo. Tapos ang sunod, si Renz, at ang last ay si Retired General Warlito Daos. Magandang tanghali po sa ating lahat. Una sa lahat, maraming salamat sa kampilan ng mamayang Pilipino sa pag-imbita po sa amin sa People's Zona Presentation. May isang pahayag si Vice President Inday Sara Duterte na nag-isang usapan na ang sabi niya ay walang ang laban sa EDSA, wala yan sa kalsada, kundi sa Malacanang. Nagpaisip ako noon at hindi baka pati ang mga problema natin naliligaw na rin sa Google Map. Baka nandoon nga sa Google pag na-Google natin. Pero sa totoo lang, whether we agree or disagree with that statement, ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa lugar. Ang tunay na laban ay para sa bawat Pilipino. Laban para sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Laban para sa pamilyang hirap makapagpagamot dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga tungkol sa ating kalusugan. Laban para sa mga Pilipinong umaasa na mas mapalakas ang ating healthcare system at maging sapat ang suporta sa benepisyo ng PhilHealth. Laban para sa mga manggagawa naghahanap ng disenteng trabaho sa mga magsasaka at mangingista na nais lamang ng patas na kabuhayan sa ating mga senior citizens na narapat alagaan at sa kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Mga kababayan, ilang buwan na lang at magsisimula na naman ang panahon ng kampanya
malapit na naman ang eleksyon. Bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa mga kinabukasan ng ating bansa ay nagsisimula sa mga didisyong ginagawa natin sa balota. Sa bawat eleksyon, may mga matatamis na salita, may mga magagandang slogan, may mga pangakong maganda lang pakinggan. Pero sana sa pagkakataong ito, huwag nating piliin ang pinakamagaling lamang magsalita. Piliin natin ang may integridad, may kakayahan, may malinaw na plano, at may mapatunayang paglilingkod. Our vote is not for sale. Our vote is our voice. Pero kung magbigay, tanggapin natin. Pero wag natin iboto. Ganun lang naman laban sa eleksyon. Tama ba yung kay Eric? Kaya gamitin natin boto ng may isip, may konsensya at may pananagutan. Botong rapat, botong para sa bayan. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa Malacanang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino na marunong pumili ng tamang leader na handang panagutin ang mga sa kanilang mga pangako na laging napapako. Maraming salamat po at mabuhay ang mamamayang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat kay Chairman ng DRT, Philippines, Metro Manila and Luzon Area, si Kap Musa. Maraming salamat po, Kap Musang, for coming over. At si Brother Renz, bago po ang panawagan mula kay General Daus para po sa ating pagtatapos sa ating People's Zone. Salamat ka, Eric. Hindi ko na po pahabain, siguro mga 2 minutes lang, okay na po ito at may sasalita pa po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ang buong grupo po ng Riders Community, riding team sa buong Pilipinas po, including the DRS, DRT, and of course, the DGRP. Okay, ang aking PRO, na laging nasa rally since nung kinuha si Tatay Digong. And maraming salamat kay King, ang aming walang sawang po, kay General, kay lahat po na nandito. Attorney Manny Luna, mga nakakasama ko po lahat po yan, of course. Tanging masasabi ko lamang po, sana po hanggang sa huli, hanggang sa hindi po napopwesto si VP Sara, huwag po tayong maghiwa-hiwalay. Pagka po may, katulad po kanina sabi po ni General Virgilio, pagka po may panawagan, nasa liwasan, andun po kami. Actually, hindi na po pinapalabas sa mainstream media yun. Inaabot po kami ron ng higit 3,000, 4,000, 4,000 plus. So, nung last Monday, kinarap pa nga yung 2 bus po ni Gov. Chavit Singson para po ipakain sa mga tao. So kanya-kanya na lang po kami ng pagkain po doon. So 4,000 plus po kami. So ayun po, kung ano man po yung maging panawagan po ng Kampilan at ang mga iba po pong mga organisasyon sa mga nandito, magkaisa po tayo. And also I just would like to acknowledge si Sarge. Meron po tayong solo multiplier dito, aming kaibigan kasama sa Agila, si Kuya Sarge Sunny Chu. Okay. And then okay na. And then, ayun lang po. Maraming salamat ka, Eric. Maraming salamat po sa inyong magbibigay ka ng solidarity message, kahit brief lang po. We will have only mga last 2 to 3 minutes. Good morning to you, all of you, mga fellow Pilipino. Miski na singkit ako, dito ako pinanganak, dugong Pilipino ako. Hindi ako papayag na ang Pilipinas ay wawasakin ng iba. Kapiraso lang ang tinanong ko kasi kanina may narinig ako na yung mga tungkol sa economics, sa construction, sa Sasabihin ko lang ho sa inyo, ito lang ho kasi involved din ako sa construction. Tama po yung sinasabi ni Sir kanina rito. Kami mga kontraktor, lalo na ako, solo advocator ako, tumutulong ako sa less fortunate people na nasa laylayan ng lipunan, which is what? Construction worker. Tama?
ito ang laging na biktima ng malalaki. So sunod-sunod na to. So sa amin, tungkol ako sa construction, bali coordinator nila ako, nagbibigay ako ng construction project sa isang mga contractor. Noon, 15% lang hinihingi po sa amin at hand. Alam nyo ngayon magkano? Kagabi lang nag-meeting kami. They are asking for a 50% of the total project cost. Sabi ko kagabi, bullshit ka. Ikaw, nagpatayo ka ng kumpanya, milyon na nagkinuha mo, nagparehistro ka, and then somebody will get you 50% out of the total contract price. Paano yung maliliit na tao? Paano namin papapasweldoan yan? Paano namin bibigyan ng pambili ng bigas tuwing Sabado? Ako po ang payroll. Tama po yung sinabi dito, sir. At meron pa isa, would you mind, total marami naman tayo from Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po umiikot ngayon na yung tinatawag na the big one. Mag-ingat po tayo. The big one. Basta big one na lang, bahala na kayo, baka encounter nyo. Ganyan din po ang Hindi ako papayag na yung maliliit natin nasa laylayan ng lipunan. Hindi ko nang sinisingil yun. Kinukuha ko, dinadala ko sa construction company. Dumduma, Gold Peak. Ako po ang nagsusupply ng tao, pero wala akong kinikita. Alam niyo kung bakit? Ang inaasahan ko yung biyaya sa Diyos pabalik sa akin. Hindi po. Kasi kung nung araw, tandaan nyo, ang Department of Agriculture, kinukuha po ako maging bagman. Sir, ikaw, magiging bilyonaryo ka, papayag ka, di ba? Pagkatapos namin mag-meeting ng aking pinsan na nasa Malacanang, tinanggal ko SIM card ko, tinapon ko. Hindi ko tinanggap ang pagiging bagman ng Department of Agriculture dahil alam ko maraming maghihirap na tao. Ayan po ang aking pirma, malaking presidente ng SARS. Alam na alam niya. Ma'am, tayo po kayo, paparecluse tayo. Ayan po si Presidente Tinitigan. 16 years na ako kilala. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Sa dami ko ng alam, sa dami ko ng koneksyon, sa gobyerno nung araw, lahat yan. Hindi po ako tumanggap talaga. Maraming salamat po. Ito po yung addendum na sa construction na nagiging ugat talaga ng corruption. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa ating isa pang solidarity message. Malinaw mula sa standard na 10 to 15%, naging 45 to 50% ang kinakaltas sa ilalim ni Marcos Jr. Si Brother Ong mula sa unity ng Filipino-Chinese Business Groups, magkakaroon din po siya ng kanyang